ang tamang nutrisyon sa mga bata para mas makatutok sila sa kanilang pag-aaral. Kaya't para labanan ang malnutrisyon na matagal ng hamon sa bansa, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Give a Gift, Feed a Child Project kung saan 300 undernourished na bata ang ating natulungan. Sana'y lumaki kayong malusog at puno ng pangarap. Ang grade 3 student na si Ian mula sa Gainza sa Camarines Sur, masigla at masayang umaawit kasama ang kanyang mga kaklase. Simula nang mapabilang siya sa ating Give a Gift, Feed a Child project, nadagdagan ang kanyang timbang ng 3.3 kilos, kaya't mas naging aktibo siya sa klase. Masunurin, saka masayahin siya. Palagi po siyang tumataas ng kamay. Bukod sa kumakainan ng masustansyang pagkain, si Ian natuto rin ng kanyang ina na si Giselle kung paano magluto ng mga pagkain na nakabubuti sa kalusugan. Isa lang si Ian sa 300 mag-aaral na kabilang sa ating isinagawang Give a Gift, Feed a Child project. Napili natin ang mga mag-aaral ng Gainza dahil kabilang ang kanilang lugar sa napuruhan ng Bagyong Christine noong 2024. Malaki ang problema ng Pilipinas dahil karamihan ng mga mag-aaral sa mga public schools, lalo na sa malalayong probinsya, tulad ng Camarines Sur, at saka ng Bicolandia region, ay malnourished. Ayon sa datos ng National Nutrition Council Operation Timbang Plus taong 2022, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may mataas na bilang ng kakulangan sa nutrisyon sa Luzon. Matapos ang 120 days ng ating feeding program, nakapagtala tayo ng average weight gain na mahigit 3 kilos at average height gain na 2 centimeters. Ang commitment talaga ng Metrobank is hindi lang pang short-term solution, pero sa mahabang solusyon na katulad nito is food nutrition. Namahagi rin tayo ng pagkain, vitamins, regalo at laruan para sa mga bata. Maraming salamat po sa Bounty Cares at Ronald McDonald House Charities of the Philippines. Malaking porsyento ng mga Pilipino ang may tooth decay o sira sa ngipin ayon sa Department of Health. At isa sa nakikitang rason, hindi nagagabayan ng mga bata sa wastong pangangalaga sa kanilang ngipin. Kaya naman handog ng GMA Kapuso Foundation ang libreng oral care service at hygiene kits sa iba't ibang probinsya. Mula pagkabata, mulat na sa hirap ng buhay si May na taga Minilabak, Camarines Sur. Panganay sa 4 na magkakapatid si May. Sa edad na 15, siya na ang nagbabudget sa ipinapadalang pera ng kanyang inang nagtatrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Dahil sakto lang sa pagkain at baon sa eskwela ang padala, kaya hindi niya mabilhan ng toothbrush ang bunsong kapatid. Kaya humihiram na lang ito sa kanilang lola. Mahirap din po talaga kasi di ko na alam kung alin uunahin ko. Siyempre po, inuuna po pagkain. Ganito rin ang sitwasyon ng magkapatid na Mike at Mika na mula naman sa Ubay sa Bohol. Bukod sa naghihiraman ng toothbrush, naglalagay na lang sila ng yelo para mapawi ang masakit ng ngipin. Mahal daw kasi magpagamot sa dentista. Kapos din ang kinikita ng kanilang amang construction worker na 500 kada araw. Nilalagyan ng ice yung dito. Yung gilid ng ice. Umiiyak talaga. Lalo na pag masakit na masakit talaga yung ngipin nila. Kasama ang Philippine Association of Private School Dentists, nagsagawa tayo ng libreng bunot ng ngipin at fluoride varnish application sa ilalim ng Linis Lusog Kapusong Kabataan Project. Tinuruan din natin sila ng wastong pagsisipilyo, paghuhugas ng kamay at paggamit ng shampoo pamatay kuto. Kailangan may kanya-kanya tayong gamit, lalo na ang toothbrush. Pwede tayong makakuha ng sakit kapag hiniram natin dun sa iba.
at nagbigay ng hygiene kits at vitamins. Sa kabuuan, mahigit 1,500 mag-aaral ang ating natulungan sa La Union, Camarines Sur at Bohol. Para makameno sa araw-araw na gasto sa pagkain nang hindi nakokompromiso ang tamang nutrisyon, sinisikap ng ilang magulang sa Gainza sa Camarines Sur na magtanim sa kanilang bakuran. Katuwang dyan ang inyong GMA Kapuso Foundation na namahagi ng vegetable seeds at nagturo rin para mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga anak. Simula nang nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng vegetable seeds sa Gainza, Camarines Sur noong Hulyo sa ilalim ng gulayan sa Bakuran Project, nagkaroon ng mga pananim si Linda na hindi lang nakatutulong sa kalusugan ng kanyang anak na si Jay, na ibebenta pa rin niya bilang pandagdag sa kanilang araw-araw na pangangailangan. At kung may sobra pa, ipangbibili niya ulit ng vegetable seeds. Yung pechay, 50 kilos ang isang kilo. Binili ko ng fertilizer, tapos tsaka pantanim ulit para dumami. Para di maputol, sige-sige lang tanim. Pero may mga araw daw na konti ang ani dahil sa mga bagyo. Hindi kasi nakaligtas sa Super Typhoon Uwan ang kanyang mga pananim. Dito na lang nakuha namin. Kahit na bagyo kami, ipagpapatuloy po namin pagtatanim. Bahagi ng Give a Gift, Feed a Child ang ating Gulayan sa Bakuran Project. Hangad kasi natin na bawat bata ay magkaroon ng tamang nutrisyon. Ang Gulayan sa Bakuran is to make sure na maging sustainable yung feeding program natin at magkaroon ng food security yung mga bata. Bukod sa masustansyang pagkain, may payo rin ang Nutrition Action Officer ng Gainza para mapanatili ang kalusugan ng mga bata. Dapat may wastong tulog po yung mga bata at lalong-lalo na po at mahilig na sila sa gadgets. Masunod yung mga tamang pagkain at nutrisyon. Yung mga bata po ay lalaking healthy, matalino po, masigla at hindi antukin. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card.